Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, ay pumuli ay tutunghayin ang ating pagbasa para naman sa araw ng Huwebes, April 25, taong 2024. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos, ang kabanatay 16, mga talatang 15 hanggang 20. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 alagad at sinabi niya sa kanila, "Pumayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Pumayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang refleksyon or pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Sa atin pong pagbasa, makikita natin na ang kanyang mga alagad ay isinugo niya bilang mga misyonaryo. Ang kanilang pagmimisyon noong mga panahon na yon ay hindi kasing dali sa ating kapanahunan. Sapagkat noong mga panahon na yon, i-introduce pa lang nila ang ating Panginoong Hesus. Subalit ang kagandahan, kahit na i-introduce nila ang Panginoon sa mga tao, sila'y binigyan niya ng taglay na kapangyarihan upang sa pamamagitan ng mga himala na gagawin nila sa kalagitnaan ng mga tao sa tulong ng ating Panginoong Hesus, kikilala sila at sasampalataya, tatanggapin ang Panginoong Hesus sa kanilang buhay. So, napakahalaga na taglayin natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon upang sa ating mga paglilingkod ay maging epektibo at kapaki-pakinabang tayo sa gitna ng mga taong ating aakayin, pagmimisyonan at ipapakilala sa kanila ang ating Panginoon. Ito ang atas pangmisyon ni Kristo Jesus sa kanyang mga alagad at ang mga tagasunod at sa ating lahat na bininyagang Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano ay hindi nagtatapos sa paggagawad ng binyag at mabigyan ng katibayan ng binyag, bagkus ay tumagal ng buong buhay. Hindi po sapat na tayo ay nabinyagan lamang bilang mga Kristiyano, tumanggap sa ating Panginoong Yesus kung hindi natin ile-level up yung ating buhay mananampalataya. Sapagkat hindi nakakatuwa na 10 taon, 20 taon, nananatili ka lang nakaupo sa mga upuan ng simbahan at wala kang ginagawang paglilingkod at walang ginagawang pagmimisyon. Dapat nagle-level up din yung ating pagiging buhay Kristiyano at buhay mananampalataya. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lang tungkol sa ako at aking sarili. Bagkus ay tungkol ito sa pagiging kabahagi ng pamilya ng Diyos. Ito rin ang ating iiwasan. Pakaingatan nating mga Kristiyanong mananampalataya. Hindi po nakatukoy sa ating sarili, sa salitang ako ang pagiging Kristiyano. Dapat tayo bahagi at membro ng pamilya, nang ibig sabihin kapakinabangan tayo sa gitna ng ating pamilya, ng pamilyang Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano at Katoliko ay hindi tungkol sa pagiging kampante na tayo-tayo ay naging mga Katoliko at bahala na ang iba. Bagkus ito'y panawagan sa ating lumabas sa ating mga comfort zones o mga kinamihasnan ng mga ginagalawan upang makitagpo sa mga tao sa lansangan. Ito yung utos. Hindi tayo dapat nasa isang lugar lang, tayo dapat lumalabas at ini-introduce, ipinapakilala ang ating Panginoon.
lalo na ang mga naghahanap ng kahulugan sa buhay, mga sawi, mga kawawa, mga itinakwil ng lipunan, mga dukha. Kailangan po tayo nila, mga kapatid. Tinatawagan tayo upang pakinggan sila, kupkupin, balitaan, at bahaginan ukol kay Hesukristo, na sa pamamagitan noon magkakaroon sila ng lakas ng loob, tibay ng loob, pag-asa at pananampalataya, at para makapagpatuloy sa buhay na ito. Ang pananampalatayang Kristiyano ay isang patuloy na panawagang pumalaot sa mga bagong lakbay ng buhay upang ipagpatuloy ang misyon ni Kristong ibalita ang kaligtasan sa sanlibutan. Maraming salamat at pagpalain tayo palagi ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you for your smile.